Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, sa previous video ko guys, na-share ko sa inyo na how I convert my Gcredit to my Gcash account by CIMB Bank. And this time naman guys, as promised, na i-share ko nga sa inyo guys on how to convert naman Gcredit via coins.ph to Gcash with no minimum amount required to cash in. So napakalaking bagay nito guys na no minimum amount to cash in itong coins.ph as long as may balance tayo sa Gcredit natin. Pwede natin to i-convert dito guys. So for your information guys, nag-share na rin ako ng video nito guys. Ang ginamit ko nun guys is 1,000 below. Nag-cash in ako guys, 900 plus yon. And nag-cash in din ako guys ng 500 pesos below. I think that is 200 plus na kinash in ko nga via coins.ph and it's all working. So this time naman guys, i-share ko naman sa inyo kung paano naman mag-cash in guys ng 1,000 up. I-share ko sa inyo guys na meron akong balance sa Gcredit to guys ng 2,000 pesos. So tingnan natin guys kung working pa din to kasi guys gagawin ko siya ulit again and again. Uulitin ko lang kasi guys ang dami kasi nagpapa-update sa inyo kung working pa din kasi nga nagbabago-bago nga ito si coins.ph ng payment option and how to disburse or how to cash in ganun. So guys, let's see. So punta muna tayo sa akin Gcash guys and click natin tong borrow, then click natin to si Gcredit. Then guys, kung makikita niyo may remaining credit limit ako na 2,000 na hindi ko pa nagagamit kasi kakabayad ko lang nito. Then punta tayo sa aking coins.ph app. Then sa may baba guys, may apat na dot dyan. Click natin yan. Then wait lang, skip lang natin tong ads. Then click natin to guys si cash in. Nakatabi ni cash out. So yun guys, so meron mga choices dito like topics, e-wallets, banks, and remittance center. So ibaba lang natin guys para makita natin si Palawan Pawn Shop. Ayan, wait, baba lang natin. Ayan guys, so nakita natin si Palawan Pawn Shop. So i-click natin to. Then guys, anyways, via DragonPay ito si Palawan Pawn Shop kaya legal na makapag-transfer tayo dito kasi nga si DragonPay tumatanggap ng Gcredit. But anyways guys, may fee na standard fee si coins.ph na 25 pesos. So any amount to na i-enter nyo, may mag-a-add ng 25 pesos. So for now guys, ang amount na i-enter ko is 1,800. Kasi may 2,000 ako doon, 'di ba? Hindi ko kasi sinasagad yun, guys. Bali, kasi may mga charges pa and nagtitira talaga ako doon. So, siguro 1,850 kasi ito paano may allowance. So after nito guys, enter lang natin tong email address kasi kailangan yan kasi diyan isa-send yung reference number ni DragonPay. As usual naman, ganun naman yung process niya. Then after nito guys, kapag okay na, ayan, may fee tayo na 25 pesos kaya yung 1,850 plus 25 kaya 1,875 yung total na na-cash in ko. So click natin ng next. Then guys, confirm lang natin tong cash in amount ko. So 1,850 plus fees na 25. So anyways guys, may instruction dito si coins.ph na pwede natin to i-claim via physical store ng Palawan Pawn Shop. So i-fill up lang natin tong reference number, of course the amount, and anyways para makapin natin yung reference number, so click natin tong email nila. Mag-email kasi yan sila guys about the reference number. So i-click natin. Then guys, may nakalagay dito na link. Yan yung i-click natin para makuha natin yung reference number. Ayan. So, click lang natin tong reference number guys. Copyahin natin yan. Ayan. Then copy. So, punta tayo sa aking Gcash account guys. So, i-click natin si bills. And under ng bills guys, andyan nakalagay si payment solution. Yan sa may baba guys na portion. And i-click natin si payment solution. Ayan, then dito sa may taas guys, type natin si DragonPay. So, si DragonPay, FYI, ay tumatanggap talaga siya legally ng Gcredit. Kaya legal to. So, click natin. So, fill up lang natin yung amount guys. So, ang i-fill up to dito is of course yung 1,800, di ba 1,850 plus 25 kaya 1,875. So, yun yung ika-cash in dito. Then, yung reference number, then yung contact number, and yung email is optional naman kaya hindi ako nag-fill up kapag optional yung dito. So, click lang natin guys yung next. Ayan. So, wait lang natin guys. Ayan. So, may dalawa tayong payment source dito, guys. One is Gcash, from Gcash Wallet and from Gcredit. Of course, guys, si Gcredit yung pipiliin natin na may 2,000 na balance tayo. So, i-click lang natin tong next, guys. Then, i-review lang natin to guys, tong mga details na nandito. And kung okay na yan, guys, of course, click natin sa confirm.
So, wait lang natin guys yung resibo. So, ito na siya guys. Then, after ito, magta-text din si coins.ph about ng, successful nga yung pagka-cash in natin. And after ito guys, save lang natin yung resibo. Then, punta tayo sa coins.ph app. Then, titingnan natin dito guys kung successful lang pumasok and real time bang pumasok yung pagka-cash in natin. So, nandito na siya guys, finally. And, after nito guys, kung makikita sa may, sa may right side, may nakalagay dyan transfer, buy and sell and transfer. So, dito tayo sa transfer. Then, click natin si cash out. Then guys, lalabas yung mga choices dito to cash out. So, may mga top picks tayo dyan like, ayan, Union Bank, GCash, ayan, BPI. And meron din guys, sa e-wallets, pwede natin cash sa e-wallets, banks, and remittance center. So, ako guys, ika-cash out ko sa GCash. Sa top picks na lagi akong ginagawa sa GCash. So, via InstaPay tayo guys, nga lang, may 10 pesos siya na charge. Kasi real time yung pag-transfer nga. Pero, pwede naman guys na free. Pero, via PesoNet. Pero guys, within 24 hours yung dating niya. So, ako naman is gusto ko real time. Kaya, via InstaPay tayo. So, type lang natin tong amount. Guys, 1,840 lang yung tinype ko ha. Kasi may 10 pesos na charge kaya 1,850. So, click natin to guys yung next. Then, fill out lang natin tong mga info, personal info dito. Then, after na ma-fill up nito guys, syempre click natin yung next. Then guys, nandito na yung breakdown. So, again guys, 1,850 yung balance ko dito. 1,840 lang yung kinash in ko kasi may 10 pesos nga na charge. Ayan, kaya magto-total siya ng 1,850. So, ito na nga guys. Antayin lang natin yung verification code. So, enter lang natin. Then, next nito guys, andito na siya. So, antayin lang natin maging successful to. So, finally guys, na tayo, cash out na tayo from coins.ph to our GCash account. Ayan, so nandito na yung breakdown niya. Then, so wala na siyang balance dito, magzi-zero na yan. So, wala na. Pag ganyan guys, wala na. So, punta tayo sa aking GCash account. So, kung mapansin nyo guys, 10 to something kanina. So, naging 12 siya. So, dito sa transaction guys, nakapag-cash in ako ng 1,840. So, aside sa pagka-cash guys, via CIMB Bank guys, so good thing din talaga na nag-e-exist si coins.ph. Kasi napakalaking bagay kapag nakapag-convert tayo dito, syempre, ng no minimum amount required. Maganda nga naman talaga si coins.ph, pero medyo lang guys, madami lang talaga siyang charges. So, kaya for me guys, yun lang yung pinaka-cons niya dito talaga, is madami talaga siyang charges. Like, kapag nagka-cash in ka pa lang is may 25 pesos na agad silang charge. Then, kapag through Dragon Pay naman is may 10 pesos na charge sa GCash. Mas babalik siya dun sa coins.ph app, diba? So, kapag tina-transfer mo na naman, guys, may 10 pesos na naman, guys, na charge. So, aabot talaga siya, guys, ng 45 pesos yung parang pinaka-charges niya. Kaya maganda-handa talaga kayo ng mga extra amount kasi may mga charges talaga siya na ganito. So, advantage lang to, guys, pag malaki yung kinakash in mo dito. Kasi kahit pa paano hindi ka lugi doon, like 3,000 yung kinash in mo, 5,000 yung kinash in mo. Kahit pa paano, guys, hindi ka lugi kasi isa lang talaga yung charge niya. Pero pag ang kinash in mo dito, below 1,000 pesos o below 500 pesos, medyo lugi tayo dun sa charges kasi isa nga lang naman yung standard nila sa charges, ganun lang yung mga amount. But anyways, guys, okay na rin. Ako naman okay lang sa akin yun kasi parang bilang pasasalamat mo na rin yun sa app na nag-convert nga sila, na through that app nga, nakapag-convert tayo ng cash. For me naman guys, reasonable din naman yung charges nila kasi paano nga naman sila kikita. And syempre, nanghihingi tayo ng pabor sa kanila, so kailangan talaga natin magbayad. So kung sa akin okay lang yun, so syempre iba-iba naman tayo guys. And sinasabi ko lang sa inyo guys kung ano talaga yung totoong cons dito, yung sa charges lang. And so far guys, wala naman ako nagiging problem dito sa coins.ph kasi sabi nyo, some of you guys, ang dami yung na-encounter na hinihingan pa kayo ng mga ganito or what, or may mga kailangan pa kayong fill upan or mga country birth ba yun, yung mga ganun. So far guys, wala naman ako nagiging problem dito from start to end guys. Yun talaga yung process na ginawa ko and wala naman ibang sinabi or wala naman ibang hinihingi sa akin. So i-check nyo mabuti guys kung verified yung account nyo para hindi kayo magkakaproblema kapag nagka-cash in kayo dito. So lagi kong sinasabi sa inyo guys, paki-verify. Napakahalaga nyan. Ang requirements po yan. May mga iba kayong concerns and hindi ko talaga po yun masasagot kasi nga hindi yun yung process ko. And based sa experience ko guys, it works for me and hindi ko alam kung mag-work din sa inyo ha. You can try this option but hindi ko alam kung mag-work sa inyo kasi iba-iba tayo ng accounts. Iba-iba tayo ng process na ginawa. So yun lamang guys. I hope may natutunan kayo sa video and I hope guys yung video na ito nakatulong sa inyo. Ay kung nagustuhan niyo yung video guys, please don't forget to like, share, and subscribe and click nyo guys yung bell button para update kayo sa mga bago pa pong mga videos like this. Guys, thank you for watching this video. Bye!